Namataan si Godzilla at papunta siya sa Titan X. Gayunpaman, mukhang gagawa siya ng isang bagay na lubang hindi inaasahan. Ang mundo ay hindi ang tahimik at pamilyar na mundong dati nating inakala. Isa itong buhay na sistema na hinubog ng mga super species, mga nilalang na higit pa sa anumang naitala sa kasaysayan. May mga super species na nag-evolve para maglaho sa kagubatan, kaya hindi mo sila mapapansin sa mga halaman sa paligid. Ang iba ay mga titan, puwersa ng kalikasan na kayang wasakin ng lungsod at baguhin ang balanse ng planeta agad. At ngayon, namumuhay na sila kasama natin sa isang mundong nagbabago ng mas mabilis kaysa sa kaya nating mahunawaan. At muli, isang pangalan ang umuugong ng mas malakas kaysa sa iba. Godzilla. Ang kanyang pagbabalik ay nagbabadya ng panibagong G-Day na nagpapatunay sa mundo sa katotohanan ng mga nilalang na ito. Ngunit higit pa sa pagkawasak ang dala ng Titan na ito. Ngayon, nasasaksihan natin ang ibang panig ni Godzilla, isang hari na kinatatakutan maging ng kanyang sariling uri. Ngunit paminsan-minsan, may mas malalim pa siyang ipinapakita. Hindi lang siya puwersa ng paglipol, kundi isang presensya na, sa tamang pagkakataon, ay maaring kumilos ng may layunin at maging may pagpipigil. Sa ikalawang huling kabanatang ito, tututok tayo sa natatagong mundong unti-unting lumilitaw sa paligid. Nagsisimulang lumitaw ang matagal ng nakatagong bagong anyo ng buhay, bawat isa'y bahagi ng mas malaki at mapanganib na palaisipan. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung magkakaroon ng mapaminsalang sagupaan, kundi kailan ito mangyayari. Ngayon, sasagutin na natin ang mga tanong at susuriin ang bawat halimaw sa episode 9 ng season 2. Susurin natin ang kanilang biyolohiya, ugali, mga kinakain at ang papel na ginagampanan nila sa maselang at patuloy na nagbabagong ekosistemang ito. Ito ang pagsusuri ng mga nilalang na muling humuhubog sa mundo. Kung gusto mong updated sa bawat bagong Titan linggo-linggo, siguraduhing nakasubscribe ka rito sa Dangerville. Sinisimulan natin ang episode sa pantalakay sa hari ng mga halimaw, ang Titan na may tungkuling magpanatili ng kaayusan at balanse sa nagbabagong mundo. Sa nakaraang episode, naakit si Godzilla papuntang Australia para labanan si Kokai Velu, ang Titan X. Nagharap sila. Pinoprotektahan ni Titan X ang kanyang itlog habang pinaalalahanan ni Godzilla na hindi basta-basta pwedeng lakaran ng mga Titan ang ibabaw ng mundo. Matindi ang kanilang laban at nagkaroon si Godzilla ng mga pilat. Isang karibal na organisasyon ng Monarch ang kumuha ng itlog at lumipad palayo sa mainland. At si Titan X na balisa ay nagmadaling humabol dito upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit sumunod din si Godzilla. Ito ang nagdala sa atin sa episode na yon. Hinahabol lang hari ng mga halimaw si Titan X sa karagatang Pasipiko. Ang Monarch ay nagmamasid at nagpipigil lang. Wala silang nagawa kundi panurin kung saan dadalhin ng misteryosong organisasyon ang itlog na humantong sa kanila sa paligid ng Skull Island. Umakyat si Titan X sa mataas na tuktok ng bangin mula sa karagatan, perpektong pwesto para lundagan si Godzilla kung lalapit siya. Bumangon si Godzilla at umatungal. Klasikong halimbawa ng pananakot na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Parang sinasabi niya, "Huwag mo akong subukan." Pero may nangyaring kakaiba. Hindi gumalaw si Godzilla. Karaniwan, pagkatapos magpakitang pananakot, sumusugod siya at umaatake. Pero sa pagkakataong ito, pinapanood lang niya, nananatili sa kanyang pwesto. Ang nangyayari dito ay hindi siya isang masamang nilalang na uhaw sa dugo. Hindi, pinananatili niya ang kaayusan sa pagsubaybay kay Kokai pabalik sa pinagmulan, tinitiyak na makakabalik ito sa tamang lugar. Kahangahangang ugali ito mula sa hari ng mga halimaw dahil pinapakita niyang hindi lang siya bayolente. Ipinapakita nito ang mas alimuot na pag-iisip na parang pandaigdigang pulisya, tinitiyak na nananatili ang mga Titan sa kanilang lugar nang hindi agad pumapatay. May mga halimbawa na nito noon kung saan pinayagang mabuhay ang mga karibal nga Titan dahil nirerespeto nila ang likas na kaayusan. At muli, kitang-kita ito rito. Sa nakaraang episode, nag-alala ang mga manonood na nasira na ang pagkakakilanlan ni Godzilla at nawala na ang kritikal na pag-iisip na siyang nagtatangi sa hari ng mga halimaw. Masaya akong sabihin na hindi yon nangyari. Kung gusto talagang patayin ni Godzilla si Titan X, matagal na sana siyang patay. Pero sa halip, gusto niyang ihatid siya pa uwi, pabalik sa Axis Mundi. Ito marahil ang pinakakawili-wiling eksena ni Godzilla na napanood natin sa matagal na panahon.
at napakaganda. Gayunpaman, isang bagay na nakakaintriga ay hindi siya sinundan ni Godzilla papunta sa Skull Island. Huminto siya sa kanyang ginagawa at umaasa na gagawin ni Kokai ang tama at babalik sa kanyang tahanan. Ano ang pumipigil sa kanya para magpatuloy? Bakit ayaw niyang pumasok sa Skull Island? Para lang bang iwasan ang gulo kay Kong? O may mas malaki bang nangyayari dito? May bagay ba siyang ayaw gambalain? Pagkatapos magampanan ni Godzilla ang tungkulin niya, umalis siya at lumalangoy pabalik sa dagat, malamang ay bumabalik sa templo para magpahinga hanggang kailanganin muli. Na siyang nagdadala sa atin sa ginagawa ngayon ni Kokai Velu. Habang inilipat natin ang atensyon kay Titan X, sinusundan niya ang amoy ng kanyang itlog papuntang Skull Island, tahanan ng maraming nakakatakot na halimaw na kayang lamunin ka sa ilang segundo. Dito, ang misteryosong organisasyon na pinamumunuan ng sariling anak ni Walter Simmons na si Isabel ay kinuha ang itlog ni Kokai at ginagamit ito bilang pain. Pero para saan? Well, balak niyang patayin si Kong, isa sa mga alpha titan ng mundo na nagpapanatili ng balanse sa Skull Island. Pero bakit? Bago pa man masagot, dumating si Kokai Velu na naakit sa kanyang itlog. Pero bago niya ito makuha, tinamaan siya ng gas ng organisasyon. Nilalabanan niya ang antok para mabuhay at para sa kanyang anak. Pero hindi nang tagal, natalo siya ng gas at nahiga siyang walang malay. Dinala ng grupo ang sanggol sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ito matatagpuan ni Titan X. Sinimulan nilang gawin ang sinubukan na noon ng Apex, ang ganap na neural na pagkontrol sa isang Titan. Sinimulan nilang maglagay ng mga node at sensor na magpapadala ng mga bagso ng kuryente sa buong katawan niya. Kapag naging matagumpay, makokontrol nila ng buo ang katawan ni Kokai. Plano ng grupong ito patayin si Kong gamit ang kontrol na ito dahil siya lang ang hadlang sa malaya nilang pagmamanipula ng mga portal ng Axis Mundi. May naniniwala na nagtatrabaho siya para sa grupo ni Alan Jonah, ang eco-terrorist na organisasyong gustong pakawalan ang mga Titan para paliitin ang puwang ng sangkatauhan sa mundo. Siguro pagtanggal sa mga Alpha Titan lang ang naisip nilang paraan para mapalaya ang mga halimaw na takot lumitaw. Duda ako na gugustuhin ni Jonah na saktan o patayin ang mga Titan dahil makakalikasan ang kanilang grupo. Malamang na mas masama pa ito kaysa sa inaakala natin. Babalikan natin si Titan X mamaya, pero ngayon mag-focus muna tayo sa mga tao sa ibaba na naglalakbay sa mapanganib na Skull Island. Habang hinahanap sina Cape, Kintaro at ang karibal na organisasyon, minamatyagan ni na Tim at May ng Monarch ang lumang Monarch research base na inagaw ng grupo para gamitin sa pagpatay kay Kong. Dumaan sila sa makapal na gubat, umaasang walang sasalubong na gustong kumain sa kanila. Biglang gumalaw ang mga baging sa lupa, tila ginagabayan ng isang nilalang na may isit. Isang sundalo ang biglang hinila pataas sa tuktok ng mga puno at agad nawala na parang hindi nandoon. Sumunod, mas maraming baging ang bumaba para maghanap ng susunod na biktima. Walang iba ito kundi ang Vine Strangler. Nakita na natin ang mga nilalang na ito sa naunang episode, nakakulong ng Apex mula sa mas maagang ekspedisyon. Pero ngayon nakita natin sila sa buong lakas nila, tuluyang winasak ang mga puwersa ng Monarch. Sa nakakagulat na antas ng liksi, tumatalon sila sa tuktok ng mga puno, lumilipat mula puno hanggang puno para makahuli ng kanilang mabibiktima. Isa-isa, gumagapang ang kanilang mga galamay sa lupa, naghahanap na mahahawakan. Kapag nangyari yon, hinihila sila papasok sa malaking butas sa dibdib nito na siyang bunganga, puno ng matutulis at matatalim na ngipin na kayang pira-pirasuhin ang sinumang malas na mapunta roon. Kagiliw-giliw, ang mga nilalang na ito ay halos kahugis tao. May malinaw na ulo, katawan, mga braso at mga binti na parang katawan ng tao. Maaring ito ay convergent evolution kung saan dalawang magkaibang species ay nagkakaroon ng magkatulad na katangian dahil pareho silang umaangkop sa magkaparehong kapaligiran o hamon sa kaligtasan. O baka naman kaya ng mga nilalang na ito na magbago ng anyo at sa ngayon, inangkop nila ang kanilang sarili upang magmukhang katulad ng kanilang kasalukuyang biktima, ang sangkatauhan. Kaya nagkukunwari ito gamit ang familiar na anyo para makihalo sa mga anino na talagang nakakakilabot isipin. Pinagpupunit nila ang mga tripulante at pati si May ay nahuli, binuhat at halos hinila papasok sa nakangaang bibig nito.
Salamat kay Tim, ibinaba niya si May at mabilis na tumakas ang grupo papunta sa mas maluwag na lugar na walang mga puno sa itaas na maaring pagtaguan ng mga nakakatakot na baging na nananakal. Pagbalik sa Titan X, ikinabit ng organisasyon ang neural device na kapag nagtagumpay, madadamit nilang kontrolin ang Titan ayon sa gusto nila. Nawawala na ang epekto ng pampatulog at nagigising na si Kokai Velu. Nayon na siya'y nababalutan ng teknolohiyang gawa ng tao at wala ng itlog niya, mahirap isipin kung gaano kalaki ang kalituhan at pag-aalala niya. Pinaandar ng grupo ang aparatong nagpapadala ng bugso ng kuryente sa katawan. At sa loob lamang ng ilang segundo, mukhang gumana ang aparato. Ngayon, kontrolado na ng organisasyong ito si Titan X at pinilit siyang sumigaw ng malakas. Isang panawagan upang hamunin ang tagapagtanggol ng isla. Kong! Hanggang sa puntong ito, pinananatiling abala ng lihim na organisasyong ito si Kong. Pinapatugtog ang mga tunog ng iba pang mga halimaw na umatunggal na siyang nagpagulo sa kanya at inilihis siya sa target niya, kaya napunta siya sa ibang bahagi ng isla para maisa katuparan ang plano nilang ikabit ang neural control device. Ngunit na yon, pinakawalan na ni Titan X ang kanyang atungal para hamuning si Kong, agad siya nagsimulang sumugod papunta sa pinagmumulan ng tunog. Ito ay tiyak na magdudulot ng laban sa pagitan ni Kong, ang tagapagtanggol ng isla, at ng misteryosong Titan X, ang Diyos ng dagat. Sino ang magwawagi? Kailangan bang patayin ni Kong si Kokai Velu, ang Titan na naghahanap lang ng kanyang bagong silang na anak? Ano man ang kalabasan ay magdudulot ng trahedya, kaya ang magagawa natin ay umasa na kaawaan ng hari ng Skull Island ang Diyos ng dagat at magkaroon ng mapayapang solusyon. Anuman ang kalabasan, hindi handa ang mundo. Dito nagtatapos ang talakayan natin sa mga nilalang na lumitaw sa episode Siyam ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Ang pagsilip na ito sa Monsterverse ay lalo pang nagpalawak ng ating kaalaman tungkol sa mga Titan at nagbigay sa atin ng mas malinaw na pagtingin kung paano talaga kumikilos ang King of the Monsters. Binigyan siya ng mas malalim na karakter at talino kaysa sa dati nating nakita. At ngayon, sina Kong at Kokai Velu ay magtatagpo sa isang napakalakas na labanan na tiyak na yayanig sa mismong pundasyon ng mundo. Matapos nating matutunan na inosente lang na hayop at ina si Titan X na gustong makauwi, sana kapayapaan ang solusyon. Kung titingnan ang layunin ng kalabang organisasyon, maaring hindi posible ang kapayapaan. Sana pagdating ng panahon, hayaang mabuhay ni Kong ang halimaw na ito at huwag bigyan ng kaparehong kapalaran ng mga humamon sa kanya. Sa ngayon, aasa na lang tayo. Sa susunod na linggo, ihahatid namin ang huling episode tungkol sa lahat ng halimaw mula sa Monarch, Legacy of Monsters at tatalakayin ang bawat isa. May mga revelasyong magpapasabog sa internet kaya di mo dapat palampasin ito. Ikinararangal naming pag-aralan ang biolohiya, ekosistema at buhay ng mga Titan sa Season 2. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga ilalabas namin. Marami pang paparating habang iniisip natin ang susunod. Mag-subscribe at i-on ang notification button para updated ka sa lahat ng Monarch updates. Huwag kalimutang magkomento kung anong paborito mong halimaw. Ako si Alistair, magkita tayo muli mga residente sa susunod.